Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan saan man sulok ng mundo, ang ating mga Filipino migrants at ang ating mga overseas Filipino workers. Magandang araw po sa inyo. At syempre, ang ating nagiging remarkable, ang ang growth ng ating mga team replay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw na ng Biyernes, napakabilis. First Friday of the month, August 7, 2026. Ito po ang ating question of the day. Ilalagay ko po rito. Payag ho ba kayo na no election sa 2028 at payag din ba kayo sa CONAS? Ito yung ating tatalakayin dahil nagbabadya. Napakaraming panukala ngayong panukalang batas diyan sa Kongreso. Tila they are laying the predicate. Sinisimulan yung mga nais kumandidato sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election. I am inviting you to join us today in our live podcast. Pakitugon po nang malaman natin ang pulso ng ordinaryong Pilipino. Ang ating question of the day, payag ba kayo na no election sa 2028 at sa Constituent Assembly? Yan po yung ating topic ngayong araw. So again, ang topic natin, nagbabadya, ang no election at CONAS. Payag ba kayo? Papayag ba kayo, sang-ayon ba kayo na magkaroon ng isang tinatawag na Constituent Assembly? Papayag ba kayo na no election sa 2028? Papayag ba yung mga kasalukuyang barangay captain, yung mga kasalukuyang barangay kagawad, yung mga nagnanais kumandidato bilang barangay kapitan, at yung mga nagnanais kumandidato bilang barangay kagawad sa nalalapit na barangay and sangguniang kabataan elections? Payag ba kayo sa senaryo ng no election sa barangay and sangguniang kabataan election? At sa pangkalahatan, papayag ba kayo na no election sa 2028? Yung mga kapatid at ginagalang nating Muslim, papayag ba kayo na suspindihin na namang muli itong nalalapit na BARM election? Yan yung ating topic ngayong araw, and hopefully ay maging mainit at pag-usapan din lalo ito dahil hindi natin dapat ito pahintulutan. Bakit mahalagang pag-usapan natin kung sang-ayon ba kayo dito sa nagbabadya na Noel sa 2028 at Constitutional Assembly? Unang-una, bakit kinakailangan tayo? Yun munang magandang tanong siguro para maunawaan ng lahat. Since tayo ay tila nagiging Law Global University or Global University of Law, sa dami po ng nanonood nating mga kababayan na ang feedback nga ay they really appreciate kung painstakingly I try to simplify and make the seemingly masalimuot na mga legal terms, legal provisions, legal issues na digestible o yung inyo pong maiunawaan at maiintindihan. So, simula muna. Bakit kinakailangan tayo magkaroon ng halalan pang Pangulo at pangalawang Pangulo every 6 years? Ano ba ang basihan? Bakit every 6 years ay nagkakaroon tayo ng halalan? Kasi po yan ay nakasaad sa ating saligang batas. Mamaya po natin tatalakayin yung mga nagsusulong ng Bendalo. Dumadami po kasi miyembro ng Bendalo Gang. Maaring dyan sa Senado, dyan din sa mababang kapulungan. At tila yung mikrobyo o yung virus ng Bendalo ay bumababa dahan-dahan sa mga LGU. Kaya naman yung mga local government units, tinatapatan din natin dito sa ating pahina ng pagiging LGU natin o yung Law Global University, so that you will be able to understand your rights under the Constitution and under the prevailing laws, and we can all collectively push back to any attempt of this current administration or any member of the Bendalo Gang
nalapastanganin ang ating umiiral na mga batas at ang ating saligang batas. Basis why we conduct our election for President and Vice President every 6 years. Sapagkat yan po ay nakalagay sa Article 7, Section 4 of our Constitution. Nakalagay doon na ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo ay dapat ihalal by direct vote. Malinaw yan, direct vote. Hindi appointed, hindi extended by any means to amend the Constitution. Malinaw yan, silipin ninyo. Article 7, Section 4. The President and the Vice President shall be elected by direct vote of the people for a term of 6 years. 6 na taon lamang. We have to emphasize yung 6 years. Not 6 years and 1 day, not 7 years, not 8 years, no extension. Malinaw yan sa Article 7, Section 4. Mahalaga na pag-usapan natin yan sapagkat umiinit at sa mga nangyayari sa kasalukuyan, yung mga kaganapan, tila nagbabadya ang no election sa 2028. And importanteng pag-usapan natin uli ang constitutional basis why we have to have elections every 6 years. Sapagkat malinaw dito sa ating saligang batas, again, Article 7, Section 4, the President and the Vice President shall be elected by a direct vote of the people for a term of 6 years. That is the constitutional basis. Maaari bang ma-extend ang termino ng Pangulo? Hindi, bawal. 6 years lang, malinaw. Hindi maaaring 6 years and 1 day. Bawal yan. Hindi pwedeng 6 years and 6 months. Bawal yan. Anything over and above, anything more than 6 years, unconstitutional, illegal, unlawful. Bawal yan. Bakit? Doon sa succeeding provision ng Article 7, Section 4, malinaw doon that the President shall not, yun yung term na ginamit, shall not, bawal na bawal, shall not be eligible for re-election. No? At nung pagbinasa nyo pa ng kaunti pababa, ang ating pong halalan, pang-pangulo at pang-pangalawang pangulo ay gaganapin tuwing ikalawang Lunes ng buwan ng Mayo after every 6 years. So, hindi pwede yung no election sa 2028. Bakit natin napapag-usapan yung no election? Sapagkat umiinit din. Yung mga usapin, bulong-bulungan, nagsimula ng kaluskos, naging bulong-bulungan, at yung bulong-bulungan dahan-dahan na lumalakas at naririnig natin yung usap-usapan na yan. Yung patangka na naman nakalikutin ang ating saligang batas, yung Constituent Assembly. Ano ang Constituent Assembly? Ano naman ho yung CONAS? Para po sa mga ating mga kasama dito sa Law Global University, dito sa ating napakalaking silid-aralan na sa lahat ng sulok ng mundo may Pilipino, present ang ating silid-aralan. Ang basis po naman ng pag-amyenda ng tama sa ating saligang batas, nandyan din sa ating saligang batas. Yung Article 17, Section 1. Ano yung Article 17, Section 1? Ito ho yung pamamaraan na maaring maamyendahan ang ating saligang batas. Unang-una, yung Constitutional Convention. Yun yung pangalawang mode, yung Constitutional Convention. Skip natin yung una. Yung pangalawa ho muna, yung Constitutional Convention. Ito po yung magkakaroon ng eleksyon, pipili kayo ng inyong delegado, kada distrito, yung congressional district. Ang trabaho lang ng mga mahahalal, kada distrito, ay amyendahan o rebisahin ang ating saligang batas. Hindi po ito nagagamit sapagkat takot, usually, yung kasalukuyang administrasyon, hindi lamang yung ngayon, pati yung mga nagdaan, dahil baka ang manalo,
pag nagpatawag ng Constitutional Convention, ay hindi nila mga alyado. So hindi matutuloy yung kanilang mga may itim na balakin. Kaya ang ginagamit, ang pinipuwersa, yung nagamit na nila na nabulilyaso. Tatandaan ninyo, yung People's Initiative, yung PI. Nahuli yan, nabulilyaso yan, at yan nga ang unang paglabas ng hakbang ng maisog noong January 2024. Kinontra yan ng hakbang ng maisog sa pangunguna ni Pangulong Rodrigo Duterte at naging matagumpay naman dahil nabisto yung pagpapapirma ng mga ulupong na kongresista ng mga panahong iyon gamit ang AKAP, ang AIX, ang kung ano-anong ayuda, papipirmahin at papalabasin na petisyon umano upang amyendahan ang ating saligang batas. Fake news po iyon at nadiskubre yun na bulilyaso sila. No? So mahalaga ho kasi na ipinopost natin para higit na maging interactive at malaman talaga natin yung sentimiento ng mamamayang Pilipino at ipaabot ito sa mga nagsusulong na hindi sang-ayon ang higit na nakararaming Pilipinong mulat na dito sa sistema ng pambubudol na ating nadaranasan mula sa kasalukuyang administrasyon. So yun nga ho yung modes of amending or revising the Constitution. Unang-una, yung Constitutional Convention. Pangalawa, yung People's Initiative. Hindi na po obra yun eh. Yung pangatlo ngayon, ang maaari nilang gamitin. Ito yung CONAS. Ano yung CONAS? Ito po yung mismong miyembro ng kasalukuyang Kongreso. They will convene at sa botong 3/4 of all its members. Basahin muna natin, to be fair and objective and purely legalist. Doon po sa Article 17, Section 1, yung nakalagay po doon, how do you amend or revise the Constitution? Yung first mode is Constitutional Assembly. Paano yung Constitutional Assembly? Yung Constituent Assembly, yung ating mga kasalukuyan, miyembro ng Kongreso ng mababang kapulungan at mataas na kapulungan, magbobotohan lang sila na naman. Yung mga nakatanggap ng suhol, bagyo ngayon, di muna natin pag-uusapan dahil marami pa tayong mga kababayan ang sinasalanta kasalukuyan ng baha dulot ng mga ninakaw na perang sana ay sa flood control. Ano? So yung Congress sa bottom 3/4 of all its members ay maaaring mag-convene upang amyendahan o rebisahin ang ating saligang batas. So ito yung tila natitirang option nila para mapanatili ang kanilang sarili sa kapangyarihan beyond yung 6 na taon ng presidente at vice-presidente, beyond the 3 years of the senators, beyond the 3 years rather of the congressmen, at lagpas din doon sa magiging 6 na taon sana dapat lang na termino ng mga senador. Hindi lamang yan, ibababa pa nila yan sa LGU. Extended din pag nagkataon ang mga gobernador, ang mga city mayor, ang mga municipal mayor. Paano naman naging nagbabadya? No? Tatandaan ninyo, sumambulat na itong balita, hindi na maitatanggi, mayroong panukala, mga kababayan, na suspindihin na naman ang barangay at ang sangguniang kabataan eleksyon. Yan ay delikado. Delikado yan yung nagbabadyang pagsuspindi ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Ang sa Senado, ang nag-file nito si Chis Escudero. Yung nagpe-preside ngayon diyan sa Kenkoy at walang kasusta-sustansyang korte ng Marites, yung impeachment court. Nauna na nating sinabi, unconstitutional yung pagtanggi ni Sherwin Gatchalian na maging presiding officer. So unconstitutional din yung pag-assume ni Chis Escudero. Kaya nga yung tanong natin ngayong araw,
yung mga nais kumandidato sa barangay election, kapitan, kagawad, or sangguniang kabataan chairman, o sangguniang kabataan kagawad, nais naming marinig ang tugon ninyo. Sang-ayon ba kayo na suspindihin ang barangay and sangguniang kabataan election? Sang-ayon ba kayo na magkaroon tayo ng no election sa 2028 at CONAS? Yan ang ating mga tanong. Alam mo ninyo, hindi tayo dapat magpakumpiyansa. Hindi tayo dapat kampante ba? Sapagkat meron ng nagsisimula na, creeping na ito eh. Merong pending bills diyan sa mababang kapulungan at sa Senado na suspindihin yung barangay at sangguniang kabataan election. Kagaya nga po nung akin nabanggit kanina lamang, si Escudero ang nag-file ng kanyang bill sa Senado. Sa mababang kapulungan, maraming nag-file, grupo ng mga kongresista. Nais nila na pahabain pa, again, palawigin pa muli ang termino ng mga kasalukuyang barangay officials. Pareho yan. Mayroong mga barangay officials na nagtatrabaho. Mayroong mga performing. Meron naman na talagang napupuna lamang, kagaya ng karamihan natin dyan sa Kongreso, wala namang ginagawa sa kanilang nasasakupan. Kanya hindi dapat tayo pumayag, ipopospone na naman. May panukalang ipospone na naman. Nakakatakot ito mga kababayan. Kung inyong papanuorin ng mga nangyayari, mayroong panukala na suspindihin yung barangay at sangguniang kabataan election. Meron ding panukalang suspindihin na naman yung magaganap na regional election diyan sa BARM, sa lugar ng ating mga minamahal, ginagalang, kinikilala at rinerespeto mga kapatid na Muslim. So dalawang mahalagang eleksyon ito. Yung BARM nanganganib, may mga senyales nagbabadya na ito ay masuspindi na naman. Yung dito sa barangay and sangguniang kabataan election, nagbabadya rin na masuspindi na naman. Meron ng mga ihinain na batas sa mababang kapulungan at sa Senado na muling ipospone. Ang masama rito, i-extend ng another 2 years. At muling gawin ang halalan sa Nobyembre pa ng taong 2028. Napakatagal po yun, napakalayo po nun. No? Napakalayo nun, napakatagal nun. Sabi ni Atila, bakit naman cancel ang barangay election? Sagutin natin Atila, base doon sa reasoning na ginamit nung mga nagpapanukalang muling suspindihin. Dalawang katangian dalawang kadahilanan. Bakit daw dapat suspindihin? Pakinggan ninyo ito, nakakatawa, nakakagalit. Ginagago tayo ng mga ito. Unang-una, dahil daw may energy emergency. Anong kinalaman ng pagsuspindi ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa energy emergency na dineklara ng kasalukuyang administrasyon? Yun ang dahilan nila dalawang bagay. Pangalawa, yung pangalawang kadahilanan, meron daw continuing or due to the continued US at Iran war. Anong kinalaman ng pagsuspindi ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon doon sa ginawang kadahilanan ng pag-file na muling suspindihin ang barangay at sangguniang kabataan election? Kagaya ng i-file nitong ni Chis Escudero, due to energy emergency and continued US-Iran war. Pagka sinuspindi ba ang eleksyon, mapipigil ba ng kapitan ninyo sa barangay ang gera sa pagitan ng US at Iran? Yung mga kabataan natin, magbo-volunteer ba sila? Na sila ay pupunta diyan sa Iran at sa US at pipigilin ang gera? Anong kinalaman ng continued US-Iran war para ma-postpone na naman
ang barangay at sangguniang kabataan election. Gamitin din natin yung una nilang kadahilanan, energy emergency. Dadami ba ang supply at inventaryo natin ng produktong petrolyo pag si Kapitan, si Kagawad at si SK Chairman pa rin ang namumuno sa ating mga pamahalaan dyan sa barangay level? Huwag ninyo kaming budulin. Kaya nga welcome lahat dito sa ating pahina being the Law Global University. Hihimayin natin yung mga constitutional or legal provision na related dito sa mga usaping panlipunan. Ito yung ginagamit nila eh. Funny because yung ginagamit na kadahilan ng due to continued US-Iran war. Just check your online feed, CNN, BBC, The Guardian, New York Post, etc. Kakasabi lamang ng Pangulo ng Estados Unidos ni Donald Trump. Sabi niya, war to end pretty soon. War to end pretty soon. Malapit na daw na matapos ang digmaan sa pagitan ng US at Iran. So paano itong panukalang batas na suspindihin na naman ang barangay at sangguniang kabataan election? Tuloy pa rin? Yung mismong proponent na, yung mismong ponente na ng digmaang US-Iran ang nagsalita. Malapit nang matapos ang digmaan sa gitnang silangan sa pagitan ng Estados at Iran war. Sis Escudero, are you going to withdraw now yung iyong filed bill asking for the postponement again of the barangay and sangguniang kabataan election? Nabungi yung yung iyong budol na reasoning. Sabi mismo ng Pangulo ng Estados Unidos, the war is about to end pretty soon. At ngayong nahinto, pansamantala, hindi pa ho permanente, pansamantala, ngayong nakahinto ang digmaan sa pagitan ng US at Iran, so wala na yung kalahati doon sa justification to postpone the barangay and sangguniang kabataan election. Itutuloy pa rin ba ang pag-usad ng panukalang ito? Dahil nung meron kasing desisyon na ang Korte Suprema, ang desisyon sa kaso ng Makalintal versus Comelec. Yung Makalintal dito, yung aking worthy adversary, si Attorney Romy Makalintal, yung sa kasong kanyang isinampa sa Korte Suprema, Makalintal versus Comelec. Malinaw ang desisyon ng Korte Suprema na yung pagpopostpone ng barangay at sangguniang kabataan election ay unconstitutional. Unconstitutional. Bakit daw? Sapagkat linalabag nito ang karapatan ng bawat Pilipino sa ating constitutional right to suffrage. This is a clear and direct violation, if not deprivation, of the constitutional right to suffrage of every voting Filipino. No, malinaw yan doon sa naging desisyon ng Korte Suprema sa Makalintal versus Comelec. At dagdag pa ng Korte Suprema, hindi maganda na hindi itinutuloy yung mga nakatakda or scheduled election. Sinabi yan ng Korte Suprema, hindi maganda yan dahil nga you are essentially disrupting yung democratic accountability. Democratic accountability, the core value, one of the core values and core advocacies of Hakbang ng Maisog. We are demanding for transparency, for accountability. Ito, sabi ng Korte Suprema, pag pinospone mo yang barangay and sangguniang kabataan election, that is unconstitutional because it violates the people's constitutional right to suffrage and disrupts regular democratic accountability. So dapat ito bantayan natin.
again, itong paghihingi ng periodic, regular, and uh, predictable elections at fixed intervals is a system or mechanism to enforce democratic accountability. Hindi dapat pigilan. Ito'y nakalaman doon sa naging desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Makalintal versus Comelec. Ngayon, yung delay, pag dinelay mo na naman yan, sabi nga kanina, doon sa yung kadahilanan na ng bill ni Chis Escudero, dahil daw sa existing energy emergency at continued US-Iran war.